Para sa isang ama ay walang bundok ang hindi niya kayang akyatin para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero minsan ay may mga bagay na sumusobra na, lalo na kung ang kahinaan na ng isang tao ang ginagamit para sa pansariling intensyon. Ikaw, kabarangay at kapuso, ano ang isang bagay na ginawa ninyo ng iyong ama na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Lester na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 37 years old na ako at isa akong collection agent o taga-kolekta ng bayad o utang ng mga kliyente namin sa isang kumpanya. Wala po ako sa isang lower middle class na pamilya. May 3 akong kapatid, nanay na ihaw vendor at tatay na nagpapasada ng jeep. Hindi ko alam kung paano na magic ng mga magulang ko ang buhay namin noon, pero napagtapos naman nila kaming magkakapatid kahit papaano. Nagtapos ako sa kursong tourism pero nahirapan akong makahanap ng trabaho dahil sa oversupply ng tourism graduates noong kapanahunan ko. Ilang taon din akong nabakante pagkatapos kong graduate hanggang sa naisipan kong maghanap na lamang ng ibang trabaho. Nakapasok ako bilang collection agent sa isang financing company kung saan ay nagpapahulugan sila ng mga appliances at nagpapaloan ng cash. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan kong mararating ko, Papa Dudut. Matayog kasi ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Kaya ako nga po sinikap na makapagtapos dahil gusto kong magkaroon ng mas maayos na buhay sa pagtanda ko. Kaso nga lang ay hindi umayon sa akin ang kapalaran. Alam niyo po noong nag-aaral pa lamang ako ay hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero maganda ang status ko noon sa eskwelahan. Hindi ako academic achiever pero isa ako sa mga active sa school pagdating sa mga extracurricular activities. Varsity player ako sa eskwelahan namin noon at isa rin ako sa mga suki sa mga pageant. May tinatago rin naman kasi akong itsura kahit na papaano. Sa katunayan, Papa Dudut, ang turing nga sa akin noon ay campus crush. Yun ang dahilan kung bakit nabihag ko ang mailap na puso ng naging girlfriend ko na si Rina noong nasa college pa lamang kami. Lester! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nag-message ako sa'yo, sabi ko nasa cafeteria ako. Kakatapos lang ng klase ko eh. Nag-reply ka ba? Hindi ko nabasa lobat ako. Kararating mo lang dito sa school? Oo, hindi ako nakapasok sa first class ko. Nahuli ako ng gising Pinag-overtime ba naman ako sa trabaho kagabi? Kaya madaling araw na ako nakauwi. Eh bakit ka nag-OT? Sinesante kasi yung isa kong katrabaho. Understaff tuloy kami. Ewan ko ba sa boss namin? Naturingang sikat na fast food yung minamanage, pero nagtitipid naman sa empleyado. Nag-breakfast ka na ba? Kumain ka muna. Di pa nga pero wag na. Haba ng pila Magsisimula na rin maya-maya yung klase ko. O heto, kainin mo na lang tong extra rice ko. Hati na lang tayo dito sa ulam. Ayan, mas mabuti pa. Kanina pa kumakalam yung sikmura ako Nga pala, nadala mo ba yung hiniram ko sa'yo? Oo. Heto, 2,000. Salamat! Promise, ibabalik ko rin to next week kapag may sahod na ako. Saan mo ba gagamitin yan? Pambayad ko ng renta sa boarding house. Ilang araw na akong kinukulit ng landlady namin Kakairita. Hirap talaga sa buhay kapag walang-wala ka, no? Di bale, bayaran mo na lang yan kapag may extra ka na. Gamitin mo na lang muna yung sahod mo next week sa mga kailangan mo pambayaran. Salamat Buti na lang, malawak yung pag-unawa mo.
Hindi katulad ng iba dyan, hindi marunong umintindi. Yung prof ko, yung boss ko, pati yung landlady. Ay, nakakainis. Kapag ako talaga yumaman, nako, dead ma ako sa kanilang lahat. Kaya nga tayo nag-aaral ng mabuti para yumaman eh. Ay hindi. Ako mag-aasawa na lang ng afam para makaahon agad sa hirap. Kahit matandang mayaman pa yan, papatulan ko makalis lang ako sa impyernong buhay na to. Uy, teka. Sinasabi mo ba na hindi ako yung aasawahin mo? Bakit? Mayaman ka ba? Sabi ko naman sa'yo, gusto ko makapangasawa ng mayaman, di ba? Yung may sariling kotse, may swimming pool sa bakuran, de-air ko ng buong bahay. Kung ganun ka na, sige, aasawahin kita. Hayaan mo, magpapayaman ako para sa'yo. Yan! Ganyan dapat. Mag-effort ka para naman may rason kung bakit kita sinagot. Eh bakit mo nga pala ako sinagot? Hindi naman ako mayaman. Pogi ka eh. Okay na yun. At least may shota akong pogi. Ay, kakainin mo pa ba yung rice mo? Ako nauubos. Sige, sa'yo na to. Salamat! Akin na rin tong soft drinks mo ah. Aga-aga nagsusoft drinks ka. Sige lang, pakabusog ka. Alam kong pagod ka sa trabaho. Alam mo, nakaka-proud ka nga eh kasi nakakaya mong balansehin yung pag-aaral tsaka pagiging working student mo. Ano nakaka-proud dun? Yung lagi akong pagod, kulang-kulang ang tulog. Laging napapagalitan ng prof kasi late. Alam nakaka-proud dun, no? Hindi, ang ibig kong sabihin, nakaka-proud ka na kahit nakakapagod yung ginagawa mo, nagpupursige ka pa rin. Wala akong choice. Ipinanganak akong mahirap eh. Kung iniluwan lang sana akong mayaman, magbubuhay doon niya talaga ako. Pero dahil minalas ako sa buhay, ganito na lang muna ako sa ngayon. Pero balang araw talaga, sisiguraduhin ko na yayaman din ako. Tayo. Yayaman din tayo. Ay, oo nga pala. Sorry. Tayo pala. Ano pala ang balak mo mamaya? Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Gastos na naman. Kakautang ko nga lang sa'yo ng pera eh. Hindi, libre ko naman eh. Ba? Dami mo naman yatang pera ngayon. Papadudot gets ko si Rina. May mga pagkakataon din kasi noon nakapos din kami sa bahay kaya minsan ay wala kaming inuulam. Lalo na tuwing bayaran na ng kuryente, tubig at renta. Kaya naman sinanay ko na ang sarili ko na magtipid. Gusto ko rin kasi na matulungan ko si Rina kahit na sa maliit na bagay lamang katulad ng paglibre ko sa kanya ng pagkain. Kahit yun na lang muna ang maibigay kong suporta sa kanya. Malaki ang pamilya nila Rina, sa Bulacan sila nakatira. 7 silang magkakapatid at ang tanging kumakayod sa kanila ay ang tatay nilang construction worker. Hindi na makapagtrabaho ang nanay nito dahil nabaldado siya matapos ma-stroke. 4 lang sa kanilang magkakapatid ang nag-aaral. Sa katunayan ay hindi na dapat papasok pa si Rina ng college kung hindi lang niya ito ipinaglaban. Kaya siya nagwo-working student para matustusan niya ang sarili niya dahil siya na lamang ang nagpapaaral sa sarili niya noong time na yon. Mas matanda sa akin ang 2 taon si Rina, Papadudot. Ilang beses siyang natigil sa pag-aaral kaya pareho pa lamang kaming first year college nung nagkakilala kami. Naging magkaklase kami sa isang minor subject. Naalala ko pa unang araw noon ng klase noong nagkaroon agad kami ng surprise quiz. Late siyang dumating at walang dalang ballpen, walang dalang papel. Ako ang nag-provide noon sa kanya, Papadudot, dahil naaawa ako. Hanggang sa araw-araw na siyang tumatabi sa akin dahil ako na ang tagabigay sa kanya ng papel. Naging magkaibigan kami at kalaunan ay nagkaroon ng magandang ugnayan. Niligawan ko siya at bago natapos ang first semester ay naging kami, Papadudot. Tumagal ang relasyon namin hanggang 3rd year college. Pero bago pa man magsimula ang bagong school year, ay nagkaroon kami ng matinding problemang dalawa, Papadudot. Rina? Tao po!
Lester? Anong ginagawa mo rito? Halika nga, nasisiraan ka na ba ng ulo? Teka, saan mo ako dadalhin? Dito tayo sa tabi, baka makita ka ng tatay ko. Ay, anong ginagawa mo rito? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko eh. Di ka rin sumasagot sa tawag. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Ang OA mo naman. Di lang nakapag-reply, pupuntahan mo na ako agad dito sa Bulacan. Enrollment na kasi. Gusto ko sana nasabay na lang tayong mag-enroll. Mauna ka nang mag-enroll. Hindi pa ako makakaluwas ngayon. Eh bakit naman? May problema kami ngayon dito sa bahay. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Wala. Wala kami itutulong sa problema ko. Ay, Rina, boyfriend mo ako. Alam mo naman nagagawa ako ng paraan para matulungan kita eh. Teka, ano tong nasa balikat mo? Wala to. Patingin nga. Wala to sabi! Ano yan? Pasaba yan? Rina, Oo, pasado. Obvious ba? bakit? Anong nangyari sa'yo? Binato ko ng tatay ko ng baso. Hindi lang niya ako binato, sinampal din niya ako. Binugbog. Ano, masaya ka na? Nalaman mo ng totoo! Bakit kanya binubugbog? Gusto mo bang magsumbong tayo sa barangay? Sira ulo ka ba? Ipapabarangay ko tatay ko? Eh bakit ka nga niya binugbog? May ginawa ka ba? Wala akong ginawa. Ikaw ang may ginawa. Pinuntis mo ko. Buntis ka? Oo. 2 buwan na. Teka, sandali. Paano? Kailangan ko pa bang i-explain sa'yo kung paano nabubuntis ang isang babae? Ibig kong sabihin, gumagamit naman tayo ng proteksyon, di ba? Pues yung proteksyon na ginagamit mo, walang silbi. Anong gagawin natin ngayon yan? Anong klaseng tanong yan? May magagawa pa ba tayo? Eh, nandito na to. Teka, anong sinabi ng tatay mo nung nalaman niya ang totoo? Pinagtigil niya ako sa pag-aaral. Pagkatapos kong ipanganak to, maghahanap ako ng trabaho para may pambuhay ako sa batang to. Hindi mo natatapusin pag-aaral mo? Lester, ipinaglaban ko na tong pag-aaral ko sa tatay ko, tapos ngayon, buntis ako. Ano pang laban ko kung sinira ko na yung tiwala niya? Hindi niya na ako papayagang mag-aaral pagkatapos nito. Pero, Rina, sayang naman yung nasimulan mo. Sino naman mag-aalaga ng bata pagkapanganak ko? Mga kapatid ko na walang silbi. Nanay ko na baldado. O yung tatay ko na busy sa pagkayod. Huwag kang mag-alala, papanindigan ko naman yung bata eh. Aba, dapat lang. Sino ba nagsabing hindi? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to, kaya wag mo akong takasan. Alam ko na, gusto mo bang kausapin ko na lang tatay mo? Para saan pa? Gusto mo rin ba makatikim ng bugbog? Baka mamaya pagsabayin pa tayo eh. Alam mo, umuwi ka na lang. Tsaka na lang natin ito pag-usapan kapag kalmado ng lahat. Eh paano ka? Nag-aalala ako para sa'yo eh. Kaya ko ng sarili ko. Masasaktan ako ng tatay ko pero hindi niya ako magagawang patayin. Kaya huwag ka mag-alala. Balitaan mo ako ah. Tawagan mo ako agad kapag nagka-problema ka. Problemahin mo muna kung paano mo sasabihin sa magulang mo na nabuntis mo yung syota mo. Tsaka natin pag-usapan ulit kung anong mangyayari. Sige, tatawagan kita mamaya pagka uwi ko. Rina, alagaan mo sarili mo ha. Oo na. Umalis ka na. Lalabas na maya-maya si tatay para magtrabaho. Baka makita ka pa niya. Naku, iinit na naman ulo nun. Sige. Ay, sandali lang. Bakit? Ano yun? May kailangan ka pa? May extra ka ba dyan? Pahiram naman ako kahit 100 lang oh. Magpapaload lang ako para may pang-text ako sa'yo. Di kita nare-replyan kasi wala akong load eh. Sandali. Oh, ito. Ayun, salamat. Aalis na ako. Sige, mag-ingat ka. Ikaw rin. Papadudot, hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga magulang namin sa balitang nagkaroon na kami ng anak ni Rina. Pero kahit na ganoon ay wala naman silang magagawa dahil nandun na ang bata. Para makatulong sa mga gastos ni Rina ay nagtrabaho ako sa gasolinahan. Pinagsabay ko ang pag-aaral at trabaho para matustusan ko ang pangangailangan ng baby namin. Nakakahiya rin namang humingi ng pera sa mga magulang ko dahil sila na ang gumagastos sa pag-aaral ko kaya minabuti kong ako na lamang ang mag-provide para sa sarili kong pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ni Rina ay lumalaki din ang gastos na kailangan nito. Mula sa mga maternity dress, vitamins, pati ang buwan ng check-up ni Rina, ako ang nagbibigay. Hindi ko alam pero napakaraming demands ni Rina ng mga panahong yon. Pero wala akong karapatang magreklamo dahil pareho naming pinasok ang problemang yon.
Papadudot, mabilis na dumaan ang 7 pang buwan at matagumpay na naipanganak ni Rina ang baby namin. Isa itong batang babae na pinangalanan naming Sofia. Nung nahagkan ko na ang anak ko, Papadudot, ay para bang nawala ang lahat ng pagod at problemang pinapasan ko. Para akong nabuhusan ng kaligayahan noong nakita ko kung gaano kaliit at ka-cute ang anak namin. Noong araw na yon ay sunod-sunod na pangarap ang nabuo sa isipan ko para sa pamilya ko. Pero Papadudot, hindi pala ganon kadali ang mangarap. Lalo na kapag hindi nakaayon sa iyo ang kapalaran. Dahil sa mga sumunod na taon, sa halip na ginhawa ay puro problema ang mga naranasan naming dalawa ni Rina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong natapos ko ang pag-aaral ko, pansamantala kaming tumira sa Bulacan ni Rina. Yun kasi ang gusto ng tatay nito dahil baldado na ang nanay niya ay yun na lamang ang tanging paraan para makapiling nito ang apo niya. Maliit lang ang bahay nila Rina, Papadudot. Sa maliit na bahay na yon ay doon sila nagsisiksikang magkakapatid. Mabuti na lamang at may isang kwarto doon na pwede naming gamitin ni Rina para kahit papaano ay may privacy kaming dalawa. Aaminin ko na hindi naging magandang naging buhay namin sa Bulacan, Papadudot. Bukod sa nahirapan akong makahanap ng trabaho sa lugar nila, ay palagi pa kaming nasisermonan ng tatay ni Rina. Palagi niyang ipinamumukha sa amin ang pagkakamaling nagawa namin at yun nga po ang pagkakaroon namin ng anak sa murang edad. Bawat galaw namin doon ay may halong panunumbat. Kapag pumalag kami ay pareho niya kaming sinasaktan at wala kaming magawa noon dahil nakatira kami sa pamamahay nila. Kahit papaano ay hindi rin naman po ganoon kasama ang tatay ni Rina. Paminsan-minsan kapag maganda ang mood nito, katulad na lamang tuwing sahuran ay binibilhan niya ang anak namin ng diaper o di kaya ay gatas. Pero kapag tagipit ay sa amin talaga siya nagpapalipas ng sama ng loob. Habang wala pang nahahanap na maayos na mapagkakakitaan ay sumasama ako noon sa trabaho ng tatay ni Rina para umextra sa construction, samantalang si Rina naman ay nagbabahay-bahay para magtinda ng ukay. Doon kami kumukuha ng panggastos namin para kay baby. Kasabay ng paglaki ng anak namin ay mas lalo pa naming naramdaman ang kahirapan ng buhay, Papadudot. Oh, Lester, ang aga mo namang umuwi ngayon. Nasaan si tatay? Nandun pa siya sa construction. Pinauwi na ako ng forma namin, masama pakiramdam ko. Bakit? May sakit ka? Oo, medyo mahisinat ako. Muntik na akong mahulog kanina mula sa pangalawang palapag nung nahilo ako. May sakit na nga ang anak natin. Pati ba naman ikaw magkakasakit din? Sayang naman yung kikitain mo sa construction ngayong araw. Basta ipapahinga ko lang to tapos babalik din ako agad sa site bukas. May makakain ba dyan? Wala na. Hindi naman namin alam na dito ka pala kakain eh. Bumili ka na lang ng tinapay sa labas. O sige, mamaya na lang ako kakain. Iidlip na lang muna ako rito. Nasaan pala si Sofia? Nagpapahinga na. Medyo nilalagnat pa rin. Pinainom mo ba siya ng gamot? Alam nga namang hindi. Anong tingin mo sa akin? Grabe, ang sungit naman. Nagtatanong lang. Wala kasing kwenta yung tanong mo. Bakit sobrang init naman yata ng ulo mo ngayon? Sino bang hindi iinit ang ulo? Tingnan mo nga tong bahay. Sobrang gulo. Ang liit-liit na nga lang, ang dami pang kalat. Tapos ngayon nandito ka kasi masama pakiramdam mo. Eh di mas lalo na namang nasira yung mood ko. Sayang yung isang araw sanang sasahurin mo. Babawi naman ako bukas eh. Mas gusto mo ba yung sige pa rin ako sa trabaho kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko?
Paano kapag nadisgrasya ako doon? Eh di mas malala yung problema natin kapag nagkataon. Tinatanong mo kung anong gusto ko? Hindi yun ang gusto ko, Lester. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto ko. Ano? Hanggang ganito na lang ba tayo? Halos 2 taon na yung lumipas simula nung nakapagtapos ka. Anong ginawa mo? Hanggang construction ka na lang ba? Anong silbi nung diploma mo na 4 na taon mong pinaghirapan? Asan na yung mayamang buhay na ipinangako mo sa akin? Eh, tutuparin ko naman yan eh. Kailangan mo lang ng konting tiyaga. Ha? Tuloy-tuloy pa rin naman ako sa paghahanap ng trabaho. Sadyang minamahalas lang talaga ako. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong dumiskarte. Paano ka pa makakapagtrabaho sa hospitality niyan? Kaya ka nga nag-tourism, di ba? Kasi may itsura ka. Hindi ba ang hanap nila sa mga ganyang klaseng trabaho yung magandang itsura? Tingnan mo nga itsura mo ngayon. Ang dugyot mo nang tingnan, no? Pati sarili mo hindi mo na kayang alagaan. Siyempre, araw-araw akong babad sa initan. Palagi akong nagbubuhat ng buhangin at mga hollow blocks. Madudumihan talaga ako. Iisipin ko pa ba itsura ko kaysa sa kapakanan natin? Hindi naman tayo mapapakain itong itsura ko eh. Ayoko na ng ganitong buhay. Araw-araw ko na lang pinoproblema kung paano pagkakasyahin yung pagkain natin. Palagi ko na lang tinitipid yung gatas ni Sofia. Tapos, nandyan pa si tatay na wala nang ibang ginawa kundi magbunga nga kapag nalalasing. Sorry, konting tiis na lang. Gagawa ako ng paraan. Ayoko nang magtiis. Buong buhay ko lagi na lang ako nagtitiis. Kung ganun, bumalik na lang tayo sa Maynila kung gusto mo. Ano namang gagawin natin doon? Doon tayo kina nanay tumira. Mas maganda yung oportunidad doon, mas maraming trabaho. Pati ikaw, pwede kang magharap ng trabaho kasi pwede mo nang iwan si Sofia sa mga magulang ko kung sakali. Matagal na rin kasing nare-request ni nanay na makita si Sofia eh. Baka naman mamaya, panilain ako ng mga magulang mo doon sa pamamahay nila, ha? Hindi yun mangyayari. Nakasama mo naman na sina nanay at tatay, di ba? Mababait sila. Anong mababait? Eh hindi nga maganda yung tingin sa akin ng nanay mo nung una kami nagkita eh. Ano ka ba? Mas gusto nga ni nanay na doon na lang tayo sa kanila tumira eh. Paano kung hindi pumayag si tatay? Matatanda na tayo. Kaya naman na siguro nating magdesisyon para sa sarili natin. Sige, kakausapin ko si tatay. At kung ayaw man niya, aalis pa rin tayo. Wala na siyang magagawa sa magiging desisyon natin. Basta, siguraduhin mo lang na pagkaalis natin dito, magiging maayos na yung buhay natin, ha? Oo, pangako. Katulad ng inaasahan ay hindi pumayag ang tatay ni Rina na umalis kami sa poder niya. Pero buo na noon ang desisyon namin kaya hindi rin niya kami napigilan. Papadudot pagkabalik namin sa Maynila ay masaya kaming tinanggap ng mga magulang ko ang mga pamilya kong binuo. Sa katunayan ay inispoil nga nila ang anak namin sa mga pagkain, mga damit at laruan. Kumpara sa estado nila Rina sa Bulacan ay mas maayos ng kaunti ang naging estado namin sa Maynila. Nakahinga rin si Rina dahil sa wakas ay mas maluwag na ng kaunti ang bahay na tinutuluyan niya. Hindi niya kailangang mamroblema sa pagkain dahil sinananay na ang nagpo-provide noon para sa amin. Malaki ang naging tulong ng mga magulang ko para makapagsimula ulit kami ni Rina. Nagkaroon siya ng chance na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Kumuha siya ng kursong cookery sa TESDA samantalang ako naman dahil hirap pa rin makahanap ng trabaho at that time ay napilitan akong mag-apply bilang collection agent sa isang lending company para lamang makapagtrabaho. Noong natapos ni Rina ang kurso niya sa TESDA ay nakapasok siya bilang pastry cook sa isang maliit na restaurant sa amin. 3 taon din kaming nagstay sa bahay ng mga magulang ko. Noong nagkaroon kami ng sapat na ipon ay saka kami bumukod. Naging maganda naman ang buhay namin ni Rina simula noong nag-live-in kami papadudot. Sa loob ng 2 taon ay nakayanan naman naming tumayo mula sa mga sarili naming paa. Noong mga panahong yon ay ipinagbubuntis ni Rina ang pangalawa naming anak. Maselan po ang naging pagbubuntis niya
Kaya naman nang lumaki na ang bata sa sinapupunan niya ay nag-resign na lamang muna siya sa trabaho, Papa Dudut. Masasabi ko na noong time na yon ay maayos na ang buhay namin, hindi man mayaman katulad ng inaasahan, ay napupunan naman namin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. Hanggang sa isang araw ay panibagong problema na naman ang dumating sa pamilya namin. O Rina, nakauwi na pala kayo. Kumusta yung check-up ni Sofia sa ospital? May sakit si Sofia. Anong sakit niya? Meron daw siyang sakit sa puso. Ano yun? May problema siya sa puso? May butas daw sa puso niya. Hindi ko alam kung saang parte yung tinutukoy ng doktor eh. Hindi ko na napakinggan yung ibang sinabi niya. Umiikot na yung mundo ko kanina nung nalaman kong may problema ang puso ng anak ko. Basta, ang sabi, naghahalo daw yung oxygen tsaka kung ano man. Basta ganun. Anong ganun? Hindi mo man lang ba klinaro sa doktor kung anong sakit ng anak natin? Paano ko ikaklaro? Umiiyak na nga ako. Katatapos ko lang mga anak, Lester. Hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko doon. Kung bakit kasi ako pa yung inutusan mong magpa-check up eh. Mas inuna mo pa yung trabaho mo kaysa sa anak mo. Sabihin mo sa akin kung sinong doktor ang tumingin sa kanya. Babalik ako doon bukas. Basta may butas yung puso ng anak natin. Yun ang klaro. Kaya pala lagi siyang hinihingal at madaling mapagod kapag naglalaro. Pero bakit ngayon lang nila nalamang may butas pala yung puso ni Sofia? Bakit hindi nila na-detect yun nung baby pa lang siya? Ewan ko. Hindi naman tayo madalas magpa-check up noon eh. O baka bobo lang talaga yung doktor na tumingin sa kanya dati. Ewan ko. Ano raw gagawin? Paano natin maaayos yung sakit niya? Kailangan daw niya magpa-opera sa lalong madaling panahon. Di po opera natin siya bago pa lumala yung sakit niya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saan tayo kukuha ng pampa-opera? Alam mo ba kung gaano kamahal ang open heart surgery? Open heart surgery? Oo! Hindi mo alam kung ano yon? I-search mo na lang online. Sawa na akong mag-explain sa'yo. Dami mong tanong. Basta ang kailangan natin ngayon, maipa-opera si Sofia dahil may butas sa puso niya. Ang problema, wala tayong pera. Saan tayo huhugot ng pampa-opera niyan? Susubukan kong humiram ng pera kina nanay. At sa mga kapatid ko. Hindi lang sana ako tumigil sa trabaho. May ipon na dapat tayo ngayon eh. Tapos, sumabay pa tong pangalawang anak natin. Bakit ngayon pa nagsabay to kung kailang katatapos lang natin gumastos? Diyos ko, saan na tayo kukuha ng pera niyan? Rina, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Huwag mag-alala. Kapag ba sinabi mo yung mga katagang yan, mawawala na lang yung pag-aalala ko. Gumawa ka ng paraan para hindi ako mag-alala. Susubukan kong mag-loan sa pinagtatrabahuhan ko. Lalapit din ako sa mga politiko. Baka sakaling may maibigay silang kunting tulong sa atin. Makakabuo ka ba ng kalahating milyon? Kalahating milyon? Ganun kamahal yung operasyon. Yun daw yung kailangan nating ihanda. Pero depende pa sa procedure. Pwede pang tumas yung gastos. Ano ba to? Hindi na tayo nawala ng problema. Ano? Suko ka na? Ganito ba yung buhay na ibibigay mo sa amin? Kailan ko matitikman yung yaman na ipinangako mo sa akin noon? Gagawa ako ng paraan. Magtiwala ka lang sa akin. Ay naku, lagi na lang ganyan. Lahat naman ginagawa ko para sa atin eh. Hindi naman ako nagkukulang. Hindi ka nga nagkulang. Hindi ka rin naman sumapat. Ay, malas naman ang buhay na to. Ipinanganak ka na nga mahirap. Kung kailan paangat na, tsaka hihilahin ulit sa kahirapan. Ano bang kasalanan ko? Bakit kailangan ko mamuhay ng ganito? Wala ka namang ginawang mali eh. Malalampasan din natin to. Basta magtiwala ka lang. Pagod na akong magtiwala. Ayoko na umasa. Baka alis na nga. Rina, saan ka pupunta? Magpapahangin lang sa labas. Kailangan kong huminga. Ikaw na munang bahala dyan. Kung saan-saan ako lumapit para makahingi ng tulong, Papa Dudut. Mabuo lamang ang perang gagamitin para sa operasyon ni Sofia. Mula sa mga kamag-anak, kaibigan, politiko at mga organisasyon.
Lahat sila ay nilapitan ko na. Mapalad ako dahil nag-abot naman sila ng tulong kahit papaano. Nakapagbenta na rin ako ng ilang gamit, lahat ng itinatago kong yaman ay nailabas ko na. Nakapag-loan na rin ako sa iba't ibang lending companies pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin nabubuo ang kalahating milyon na kinakailangan para sa operasyon ng anak ko. Halos mabaliw na ako noon sa kakaisip kung saan ako huhugot ng pera. Hindi ako makatulog sa gabi at hindi rin ako makapag-focus sa trabaho dahil sa mga pinagdadaanan naming problema. Araw-araw akong pinipressure ni Rina sa puntong wala na akong maisagot sa mga katanungan niya. Kung pwede lang sanang isang lako ang kaluluwa ko ay gagawin ko yon, Papa Dudut, para lamang sa anak ko. Pumasok na nga rin sa isipan ko noon ang mga hold up ng bangko. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yon ay baka mas lalo lamang akong karmahin sa gagawin ko. Ayoko rin naman na manggagaling sa nakaw ang pagpapagamot ko sa anak ko. Nung wala nang mahintay pa si Rina, Papa Dudut, siya na mismo ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema namin. Pero Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa naisip nitong remedyo para lamang mabuo ang perang kinakailangan namin noon para sa anak namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa buong buhay namin ni Rina bilang magpartner ay lagi ako ang gumagawa ng paraan para ma-resolve ang mga dumarating na problema sa buhay namin. Nasanay ako na ako lagi ang humaharap at nagbibigay sa mga pangangailangan namin dahil alam ko sa sarili ko na yon ang trabaho ko. Ayoko kasing isipin ni Rina na wala akong kwentang ama sa mga anak namin. Pinangakuan ko siya ng magandang buhay kaya kahit na anong mangyari ay gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangakong yon. Pero sa pagkakataong yon ay medyo sumobra na si Rina sa ginawa niya. Isang araw pagka-uwi ko galing sa trabaho ay nagulat ako nang pakitaan ako ni Rina ng 100,000 piso. Noong tanungin ko siya kung saan niya ito nakuha ay wala siyang binanggit tungkol sa pinanggalingan nito. Basta ang sinabi niya ay down payment lamang daw yon nang hiniram niyang pera mula sa isang tao. Nang oras ding yon ay inutusan niya akong magbihis. Ang sabi niya ay kailangan ko raw magsuot ng magandang damit dahil may nahanap siyang racket para sa akin. Wala siyang binanggit kung ano ito basta ang sabi niya ay kailangan ko raw puntahan ang isang address para makuha ko ng buo ang perang hiniram niya. Nakaramdam ako ng pag-asa noong sa wakas ay nalaman kong mabubuo na namin ang pampaopera para sa anak namin. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta, ay agad akong nagbihis at nagpunta sa address na tinutukoy ni Rina. Sa isang sikat na condominium building ako dinala ng address na ibinigay ni Rina. Noong nagpakilala ako sa lobby ng naturang lugar ay agad nila akong pinapasok sa kwarto ng isang boy. Kabado man sa racket na nahanap ni Rina ay matapang kong hinarap ang taong tinutukoy niya, Papa Dudut. Tao po. Sandali lang. Yes? Magandang gabi po. Ikaw po ba si Boy? Ako nga. Ikaw si Lester, yung pinadala ni Rina? Ako nga po. May trabaho raw po kayo para sa akin? In fairness, guwapo ka nga katulad ng sinabi niya. Po? Wala. Halika, pumasok ka na. Sige po. Salamat po.
Kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain na muna? Hindi pa po pero salamat na lang po, hindi pa po ako gutom. O sige, mag-shower ka na muna. Shower po? Oo, ayoko kasi ng amoy pawis. Mas maganda kapag fresh ka. Katatapos ko lang naman pong maligo bago ako nagpunta rito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako amoy pawis. Okay, o sige. Kung ganun, halika na rito. Lumapit ka sa akin. Po? Bakit po? Sabi ng asawa mo, maganda raw yung pangangatawan mo. Gusto ko lang i-check. Teka, sandali lang po. Oh, bakit? Bakit niyo po inaalis tong t-shirt ko? Sandali nga lang. Ikaw ba talaga si Lester? Oo, ako nga po. Eh bakit parang wala kang malay sa ginagawa mo? Alam mo ba talaga kung anong dahilan kung bakit ka nandito? Hindi niya po nilinaw eh. Basta ang sabi may trabaho raw kayong ibibigay sa akin. Oo. At ito na nga yun. Ano po yung kinalaman ng katawan ko sa trabaho na ipapagawa ninyo? Ay my gosh! Ang slow mo naman, iho! Magtanggal ka na lang ng suot mo at humiga sa kama. Yun lang ang gagawin mo. Ako nang bahala sa'yo. Kalango, baka hindi lang po tayo nagkakaunawaan. Hindi po ako ganun tao. Hindi po ako nagpapagamit ng katawan. Iyon ang sabi sa akin ni Rina eh. Ano ba to? Scammer ba kayo? Kung hindi mo gagawin ang ipinagagawa ko sa'yo, tatawag ako ng pulis. Teka, sandali lang po. Pulis agad. Hindi po kami scammer. Nakapagbigay na ako ng down sa inyo, no? Tiwala ako sa inyo dahil nirecommend kayo ng contact ko. Kaya kung hindi nyo ibibigay yung kapalit ng paunang bayad na binigay ko, ipapapulis ko kayo. Sandali lang ho ah. Sandali lang ho, tatawagan ko lang po si Rina. May kakalaruhin lang ako sa kanya. Sinasayang nyo lang ang oras ko eh. Nagmamadali ako kaya mas mabuti pa ibalik nyo na lang yung pera ko. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi nyo na ibabalik yung pera binigay ko. Sandali lang po, mabilis lang po ito. Heto na po, heto na, tinatawagan ko na siya. Hello, Lester. Tapos ka na ba? Ang bilis naman yata. Hello, Rina! Anong tapos na? Alam mo ba kung anong gulo tong pinasok mo? Anong gulo? Bakit? Ang gulo ka ba dyan? Pinaguhubad ako ng bakla dito. Anong inaasahan mong gagawin ko? Aba malamang, edi ibigay mo kung anong gusto niya. Ikaw yung kapalit ng perang hinihiram natin sa kanya. Kailangan niya ng boylet kaya ikaw yung binenta ko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Eh kailangan natin ng pera para sa anak natin, di ba? Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Hindi ko kayang gawin yung pinapagawa niya sa akin. Ay, dami mo namang arte. Gawin mo na lang kung ano yung gusto niya. Isipin mo ang anak natin. Hahayaan mo ba siyang mabuhay ng may butas yung puso? Pero... Wala nang pero. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukuha ng buo yung pera, ha? Hello? Rina? Rina! Ano? Tapos na ba kayo mag-usap, ha? Kasi magpapatawag na talaga ako ng security. Hindi, wag. Babayaran ko na lang yung perang hihiramin namin sa inyo. Please, sir. Kailangan talaga namin ng perang pampapera sa anak namin eh. Hindi po talaga kami scammer. Please maniwala po kayo. Hindi ko kailangan ng pera, no? Marami na ako ng pera, my dear. Ang bayad na inaasahan ko, ikaw dahil ikaw ang inalok sa akin ni Rina. Ngayon, kung hindi ka papayag sa setup na ganon, ibalik nyo na lang yung pera dahil mukhang hindi naman pala kayo ganon kagipit katulad ng sinasabi ninyo. Total, ngayon lang naman to eh. Ay, hindi! Sinong nagsabing isang beses lang to, ha? Malaking halaga yung hiniram sa akin ni Rina. Ang bayad nun by installment. Kaya bawat Sabado sa susunod na 5 buwan, ha? Kailangan mo kong paligayahin. Sa pamamagitan lang nun kayo makakabayad sa akin. Ha? Ano? Magdesisyon ka na. Bibigyan kita ng chance na umatras. Hindi ako aatras.
Gagawin ko to para sa anak ko. Yun naman pala eh. O sige, simulan mo nang mag-alis ng saplot. Matapos ng gabing yon, ay lumabas ako ng kondo na hiyang-hiya. Pakiramdam ko ay lahat ng taong nakatingin sa akin ay alam kung ano ang ginawa ko. Nandiri ako sa sarili ko, Papa Dudut. Kailanman ay never kong naisip na papasukin ko ang ganong klaseng kalakaran. Sari-saring emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na pauwi ako ng bahay. Dala-dala ang pera na nakuha ko gamit ang sarili kong laman. Hindi ko po ma-describe sa mga salita ang pakiramdam na yon, pero hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin sa sarili ko ang pakiramdam na yon, Papa Dudut. Pagka-uwi ay hindi ko kinibo si Rina. Nagtampo ako sa kanya dahil iniharap niya ako sa isang bagay nang hindi man lamang ako tinatanong kung papayag ako sa gusto niyang mangyari. Nainis ako dahil may punto rin naman siya. Yun na ang pinakamadaling paraan para makakuha kami ng pera para sa operasyon ni Sofia nang walang tinatapakang ibang tao maliban sa dignidad ko. Papa Dudut, agad naming pinaoperahan ang anak namin gamit ang perang ibinigay ni Boy. Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging surgery nito. Halos 2 linggo ring nanatili si Rina at Sofia sa ospital habang nagpapagaling ito. Kasabay nito ay nagpatuloy ako sa pagbabayad ng utang namin kay Boy. Naisip ko noon na pwede naman namin siyang takasan at magtago na lamang sa ibang lugar, pero may pinirmahang kaming kontrata sa kanya na maaari na ipakulong niya kami kung sakali mang pagtaguan namin si Boy. Isa pa ay ayoko ring madamay ang anak namin sa gulo, kaya naman minabuti kong resolbahin ang mga ito ng patas. Sa mga sumunod pang buwan, tiniis ko ang bawat gabing kasama ko si Boy. Hindi naglaon ay namanhid na lamang din ako sa ginagawa ko hanggang sa unti-unti ay nabayaran ko rin ang pagkakautang namin sa kanya, Papa Dudut. Salamat po. Salamat din sa tulong. Hindi man ganitong klase ng tulong yung inaasahan ko, salamat pa rin dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mapapa-operahan yung anak ko. Hindi mo kailangan magpasalamat. Nangangailangan ka eh. Nangangailangan din ako. Nagtulungan lang tayo. Kumusta na pala yung anak mo? Maayos na po siya. Kailangan lang ng ilang follow-up check-up para masigurong walang komplikasyon yung operasyon niya. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, gawin na nating huli to. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang bumalik next week. Okay na yun. Bayad na kayo ni Rina. Talaga po? Salamat, sir. Pero sigurado po ba kayo na wala na kayong hahabulin pagkatapos nito? Baka mamaya. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ilang gabi na tayong nagsama. Huwag ka mag-alala, hindi kita hahabulin. Kung gusto mo, magpapagawa pa ako ng kasulatan para ma-clear na yung utang nyo. Tsaka hindi naman ako ganong klaseng tao, no? Alam kong masama ang tingin mo sa akin kasi ginamit ko yung kahinaan mo, pero wala eh. Kailangan ko ring lumigaya. Wala naman na magtatangkang pumatol sa akin. Bukod sa matanda na ako, bakla pa ako. Sinong tao naman na magmamahal sa akin maliban sa pera ko, no? Alam mo, naiinggit nga ako kay Rina eh. Sa kabila ng ginawa niya sa'yo, nagagawa mo pa rin siyang mahalin. Nilapastangan na niya yung pagkatao mo't lahat-lahat pero nananatili pa rin kayong matatag. Ganong klaseng pag-ibig yung gusto kong maranasan balang araw eh. Kaso, mukhang malabo nang mangyari. Hindi ko naman po ito ginagawa dahil kay Rina eh.
Dahil ito sa anak ko. Kahit gawin ko ulit tong bagay na to, matulungan ko lang yung anak ko. Gagawin ko. Uliran ka palang ama eh. Mabait kang tao, Lester. Sobrang bait mo to the point na okay lang sa'yo kahit ginagamit ka na ng ibang tao. Sayang lang kasi napunta ka sa katulad ni Rina. Deserve mong mahalin din katulad ng pagmamahal na ginagawa mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi naman sa sinisiraan ko si Rina ha. Pero base lang sa nakikita ko, parang wala naman siyang pakialam sa'yo eh. Mahal po ako ni Rina. Nagawa lang din naman niya yun dahil sa anak namin eh. Hindi. Hindi ako naniniwala doon no. Alam mo ba, gabi-gabi, pagkatapos mong magpunta dito sa kondo ko, tinatawagan ako ni Rina. Talaga po? Bakit daw? Wala lang. Kinukumusta lang niya kung naging maayos ba yung performance mo. Kung may nagawa ka bang ikagagalit ko. Sabi ko sa kanya, wala. Sobrang galing mo nga eh. Actually, mamimiss kita pero may pamilya ka na eh. Kaya hindi kita pwedeng itali. Tsaka mas gusto ko sa single para walang sabit. Pero anyway, hindi naman yun yung point ko. Kaya siya tumatawag kasi gusto niyang humiram ulit ng pera. Ha? Pera? Para saan naman? I don't know. May kailangan pa ba kayong bayaran sa ospital? Wala na po. Kaya ko nang bayaran yung mga gamot ng anak namin. Sinisimulan ko nang bayaran yung ibang mga utang ko eh. Well, yun ang sabi niya sa akin. Gusto niyang humiram ulit ng pera at syempre, ikaw ulit ang pambayad. Kaso hinindihan ko na siya eh. Bukod sa naawa na ako sa'yo, may nahanap na akong kapalit mo kaya pinapalaya na kita. Maraming salamat po, sir. You're welcome. Advice ko lang sa'yo ha, mag-isip-isip ka. Katulad ng sinabi ko, deserve mong magkaroon ng babaeng mamahalin at irerespeto ka. Hindi katulad ni Rina na ang tingin sa'yo, isang pambayad utang. Papadudot, nagkaroon ako ng realization ng gabing yon. Pagka-uwi ay kinumpirma ko kay Rina kung totoo ba ang sinabi ni Boy na humihiram ulit siya ng pera sa kanya. Hindi tinanggi ni Rina ang katotohanan. Inamin niya sa akin na sawa na raw siyang maghirap at total ay may mapagkukuhanan na sila ng pera nang walang kahirap-hirap ay chance na raw namin yon para makaahon sa kahirapan. Sobrang dismayado ako sa kanya ng gabing yon at para bang bigla na lamang akong natauhan. Totoo nga ang mga sinasabi ni Boy, ginagamit lang din ako ni Rina at nagpapagamit naman ako dahil mahal ko siya. Unti-unti ay nawala rin ang pagkabulag ko kay Rina. Simula noon ay lagi ko nang nakikita ang mga hindi kagandahang ginagawa niya sa akin. Ang totoo niya, gusto ko na nga sanang makipaghiwalay sa kanya noong mga panahong yon. Pero iniisip ko rin kasi ang kapakanan ng mga anak ko. Papadudot, tiniis ko ang lahat ng yon sa ngalan ng pamilya namin. Para sa aming mga anak. Pero sa aming dalawa ay si Rina na po ang may ganang bumitaw. Naganap siya ng ibang tao na magagamit niya ulit. Nung nakakilala po siya ng AFAM ay dali-dali siyang sumama dito at walang pag-aalinlangan na iniwan niya kaming mag-ama. Ang totoo niyan, Papadudot, ay nakahinga ako noong iniwan kami ni Rina. Hindi man maganda para sa mga bata na nawalan ng ina sa murang edad. At least, magkakaroon na ako ng chance na magsimula pong muli. Papadudot, ang mga pangyayaring ikinuwento ko sa inyo ay nangyari 8 years ago. Ngayon ay dalaga na si Sofia at 8 years old na rin ang pangalawa naming anak. 3 taon ang lumipas simula noong iniwan kami ni Rina ay nakahanap ako ng babaeng nagmahal sa akin ng buo at totoo. Nagpakasal kaming dalawa at siya na ang tumayong bagong ina nila Sofia. Ngayon ay may isa na kaming anak at masasabi kong masaya. At kontento na ako sa buhay namin sa ngayon
kahit na hindi ko nakamit ang yaman na pinapangarap ko. Ito na po ang wakas ng aking kwento at masasabi ko na hindi man sa pinansyal na aspeto ay mayaman ako sa pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lester. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Biyayang magkaroon ng isang tao na handang manatili sa iyong tabi gaano man kalakas ang unos ng buhay na iyong pinagdaraanan. Sila rin ang nandyan sa oras na sumibol ang bagong kinabukasan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang kaagapay sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Minerva. Isang teacher na nagtuturo sa isang pampublikong paaralan dito sa Valenzuela. 40 anyos na ako ngayong taon at kahit na abala ako sa aking trabaho, ay nakakahanap pa rin ako ng oras para makinig ng inyong programa, Papa Dudut. Paborito ko kasi ang mga istorya na tinatampok ninyo. Lalong-lalo na ang tungkol sa pag-ibig. Ako man at ang aking asawa na si Danilo ay meron ding istorya na aming pag-iibigan na gusto kong ibahagi sa inyong programa. Hindi rin kasi yon naging madali. Kaya nga umaasa ako na kapupulutan po ito ng aral, inspirasyon at kilig ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong kami ay nasa kolehiyo pa lamang. Education ang kurso na kinuha ko, samantalang business-related naman ang kay Danilo. Noong mga panahong yon, 1 linggo na kaming magkasintahan nang isinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa nanay Salve at tatay Hinerko. Kaso'y hindi naging maganda ang una nilang pagkikita, Papa Dudut. Tama ba ang narinig ko? Nobyo mo na ang lalaking to? Opo, Nay. Tsaka may pangalan po si Danilo. Huwag niyo po siyang tawagin ng ganyan. Tatawagin ko siya sa gusto kong itawag sa kanya. Huwag mo kong diktahan. Di mo naman kami masisisi ng nanay mo kung nagulat kami na may nobyo ka na pala. Wala ka rin kasing nababanggit sa amin, anak. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko naman po intensyon na itago sa inyo. Hindi lang ako makatsyempo na makapagsabi dahil masyado kayong abala ni Nanay sa pagtitinda. Malamang, kabuhayan natin yun eh. Kung hindi kami magtitinda ng tatay mo, anong ipambibili natin ng pagkain at ipanggagastos dito sa bahay, di ba? Alam ko naman po yun. daw. Kung alam mo, sana matinong lalaki ang pinili mo para maging nobyo. Hindi yung ganyan na mukhang adik sa kanto. Tama ang nanay mo. Sobra naman po kayo, Nay. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? Hoy, Danilo, sigurado ka ba talagang nag-aaral ka? Sa itsura mo kasi, parang hindi. Nag-aaral po ako. Nay, grabe naman po kayo kay Danilo. Nagtatanong lang ako. Siyempre gusto kong makasigurado na nasa mabuting kamay ka. Na hindi ka sasaktan ng kung sino-sino. Lalo na yung lalaking yan na mukhang hindi gagawa ng matino. Hindi ko po sasaktan si Minerva. Mahal ko po ang anak niyo. Boy, dapat lang na mahalin mo ang anak namin. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Tay naman, wag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Danilo. Wala naman siyang ginagawa sa inyo eh. Wala pa sa ngayon. Pero baka sa susunod, meron eh. Buti na yung habang maaga na pagsasabihan na namin siya ng nanay mo. Buti pa, aalis na lang po kami. Ay, teka. Saan kayo pupunta? Eh kahit saan po kasi mukhang hindi naman welcome dito si Danilo. Tsaka nahihiya na rin po ako sa kanya dahil sa ugali niyo ni tatay. Ayos lang ako, Minerva. Oy, ayos lang naman daw pala sa kanya eh. Narinig mo ba yon, Minerva? Narinig ko.
Pero ako, hindi ayos. Dahil harap-harapan yung iniinsulto ang nobyo ko. Pinagmalaki ko pa naman kayo ni tatay sa kanya. Tapos ganyan lang yung ipapakita niyong ugali. Anak, inaalala ka lang namin ng nanay mo. Siyempre ayaw ka namin mapariwara pag nakatuluyan mo yung lalaki na yan. Tsaka tama naman ang nanay mo. Mukha siyang hindi gagawa ng matino. Tignan mo. Hinusgahan niyo na agad si Danilo nang dahil sa itsura niya. O, anong magagawa namin kung kahusga-husga siya? Tsaka bakit kasi dyan ka pa nagkagusto, anak? Ang ganda-ganda mo. Gwapo rin yung dati mong karelasyon. Matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat. Sana man lang pumili ka ng mas gwapo pa dun. Hindi naman yata tama na pagkumparahin niyo si Danilo sa dati kong karelasyon. Sumusobra na kayo ah. Kami pa talagang sumusobra. Huminahon ka lang, Minerva. Paano ko hihinahon? Grabe na yung pang-iinsulto nila sa'yo. Hindi ka ba nasasaktan? O kita mo na, ako rin. Nasasaktan at mas doble yung sakit na nararamdaman ko kasi mga magulang ko pa talaga ang nanlalait sa'yo. Kung ayaw mo na malait namin yung nobyo mo, mabuti pa huwag mo na yun isama rito sa pamamahay natin. Ay, tama ang tatay mo. Ayoko na ulit makita ang pagmumukha niyan, ha? Nasisira lang ang araw ko. Papadudot, hindi si Danilo ang unang nobyo ko. Meron pang isa na nauna sa kanya na nilarawan nga ni nanay na mas nakakalamang daw pagdating sa itsura. Halata rin na mas gusto nila niyon ni tatay kaysa kay Danilo kaya naman nasaktan ako kasi mahal na mahal ko ang kasintahan ko. Sa paningin ko si Danilo ang pinakagwapo at pinakamakisig. Bukod doon ay napakabuti rin ng kalooban niya. Mabait siyang anak sa mga magulang niya at kuya sa kanyang mga kapatid. At yon ang mga katangian na una kong nagustuhan sa kanya. Kaya nga kahit tutol sina nanay at tatay sa aming pagmamahalan, ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon ni Danilo. Kaya lang makaraan ng 2 linggo ay merong malungkot na nangyari sa pamilya ng nobyo ko. At yon ay ang pagkamatay ng kanyang tatay, Papa Dudut. Ang sakit-sakit mawala ng tatay. Hindi pa kami handa eh. Masyadong biglaan yung nangyari. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanya bago siya nawala. Sobrang sakit. Para ako mamamatay. Iiyak mo lang, Danilo. Andito lang ako para damayan ka. Maraming salamat, Minerva. Kung wala ka, baka hindi ko kayanin. Huwag mong sabihin yan. Marami ka ng kinaya nung wala pa man ako sa buhay mo, di ba? Oo, pero iba naman ngayon. Lalo nangyari pa to sa pamilya namin, kaya mas kailangan kita. Sa totoo lang, di ko na alam kung paano na kami pagkatapos mailibing si tatay. Anong ibig mong sabihin? Siya lang kasi yung nagtatrabaho sa amin, kaya sigurado mahihirapan kaming makapagpatuloy nito. Tapos sakitin din si nanay at maliliit pa ang mga kapatid ko, kaya walang pwedeng ibang asahan na magtrabaho kundi ako. Ibig mong sabihin, mag-working student ka? Tingin ko nga hindi ko kakayanin lalo sa sitwasyon ng pamilya namin eh. Kaya nga naisip ko na tumigil na muna sa pag-aaral at mag-focus na lang sa paghahanap ng trabaho. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Oo. Napag-isipan ko na yon at kinausap ko na rin naman si nanay. Anong sabi niya? Ayaw niya kasi 2 taon na lang graduate na sana ako. Pero naisip ko na matagal pa yun. Paano na lang kami mabubuhay sa 2 taon na yun, di ba? Ibig sabihin hindi kami kakain? Hindi magbabayad ng bills at hindi bibili ng maintenance ng mga gamot ni nanay? Ayoko namang mangyari yun. Kaya kung kinakailangan na magsakripisyo ako, gagawin ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Hindi ko lang napigilang manghinayang kasi pangarap nating makapagtapos ng sabay, di ba?
Tapos, iba pa rin kapag may diploma kang hawak. Kumbaga, mas maraming malalaki at magagandang oportunidad ang darating sa'yo. Oo nga, pero wala akong choice eh. Mahirap lang din ang mga kamag-anak namin kaya di namin sila pwedeng asahan na tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Sa bagay. Kaya, pasensya ka na kung biglaan yung desisyon ko ha. Huwag kang humingi ng pasensya. Lalo't hindi mo naman kontrolado ang sitwasyon. Kaya nga eh, nakakalungkot lang kasi. Bakit ngayon pa talaga nangyari to kung kailan malapit ko na sanang matupad yung pangarap sa akin ni tatay na makapagtapos ako? Naniniwala ako na hindi rin naman ginusto ng tatay mo yung nangyari. At proud siya sa'yo, ano man ang maging desisyon mo sa buhay. Ganon din ako, Danilo. Proud na proud ako sa'yo. At tulad nga ng sinabi ko kanina nandito lang ako para suportahan ka. Hindi lang ngayon na may pinagdaraan ng mabigat ang pamilya nyo, kundi araw-araw, palagi lang akong nasa tabi mo. Salamat, Minerva. Malaking bagay na nandyan ka. Mas kaya ko kasi nandyan ka. Oo naman, kasama mo ko. Kakayanin natin to. Papadudot dahil sa ang tatay lamang ni Danilo ang nagtatrabaho sa kanila ay masasabi ko na napilay talaga ang kanilang pamilya. Kaya naman napilitan siyang huminto sa pag-aaral at pinagtuunan na lamang ng pansin ang paghahanap ng trabaho. At bilang nobya niya ay sinuportahan ko siya sa bagay na yon kahit na nga noong umpisa ay nang hinayang pa ako para sa pag-aaral niya. Hindi nagtagal, papadudot ay nakapasok bilang helper si Danilo sa isang pabrika sa lugar namin. Pero 6 na buwan lamang siya doon nang magdesisyon siyang subukang mag-apply sa call center. Ako ang kasama niya sa kanyang mga interview at pangunahing taga-suporta niya. At sa awa ng Panginoon, nakapasa siya at natanggap bilang isang agent. Papadudot, proud ako kay Danilo sa ipinakita niyang determinasyon at hindi pagsuko sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit na nagtatrabaho na si Danilo noon at mas naging abala na nga sa bagong mundo na pinasok niya, ay hindi pa rin niya napapabayaan ang aming relasyon. Marami kasing magkasintahan noon na naghihiwalay lalo na kapag hindi balanse ng tama ang kanilang mga ginagawa. Pero ibahin ninyo si Danilo, papadudot, dahil sinabi niya sa akin na kasama ako at ang relasyon namin sa priority niya. Sa katunayan, tuwing day off niya ay pumupunta siya sa bahay para samahan akong mag-aral at gumawa ng mga projects para sa aming klase. Kahit na ayaw na sana siyang papuntahin doon ni nanay at tatay, sa uli wala naman silang nagawa. Malaki ang pasasalamat ko sa suporta na binibigay niya sa akin. Minomotivate rin niya ako na tapusin ang aking pag-aaral. Dahil pangarap namin yon ng mga magulang ko. Kaya nga mas lalong lumalim ang pagmamahal ko para sa aking nobyo, Papadudot. Grabe, pagod na ang utak ko sa kare-review. Pwede bang kumain muna tayo? May biko sa ref, luto ni nanay. Gusto mo ba? O sige, sakto. Gutom na rin ako. Kuha ako, sandali lang ha. Tubig. Gusto mo rin? Oo, salamat. Walang anuman. Wait mo ako dyan ha. Sigurado akong magugustuhan mo tong biko ni nanay. Specialty niya to eh. Ito na yung merienda natin. Tulungan na kita. Salamat. Sandali lang pala. Kailangan kong magbanyo. Balik ako ha. Sige lang. Oh, dahan-dahan, Hener, ha? Baka matalisod ka niyan eh. Ewan ko na lang sa'yo. Dadahan-dahan naman ako eh. Masakit lang talaga tong tagiliran ko.
Nay, tay, andyan na po pala kayo. Tulungan mo nga kami rito ng tatay mo. Kanina ko pa inaakay, nabibigatan na ako. Sige po. Tay, kapit kayo sa akin, ha? Salamat, anak. Upo muna po tayo para makapagpahinga kayo. Sige. Salamat. Sandal na rin tong likod ko. Kanina pa sumasakit eh. Kanina pa rin sumasakit ang likod ko sa'yo, Hiner. Pasensya ka na. Kung kaya ko lang yung sarili ko, di sana di na ako nagpatulong sa'yo, di ba? Huwag na po kayong mag-away. Hindi kami nag-aaway, anak. Oh, nandito na po pala kayo, Nay, Tay. Oh, anong ginagawa ng lalaking to dito? Nay, pinapunta ko po rito si Danilo para tulungan akong mag-review. Bakit? Hindi ka ba marunong mag-review mag-isa? Bakit kailangan mo pang tulong niya? Tapos nakuha mo pa talagang pakainin at painumin niyang lalaki na yan. Nay naman. Ganitong napapagod ako at nai-stress na nangyayari tapos sumabay ka pa talaga, Minerva. Kabilin-bilinan namin sa'yo na wag mo nang isasama yung nobyo mo dito sa pamamahay natin. Pero sige ka pa rin. Wala naman pong ginagawang masama si Danilo. Pasensya ka na sa nanay ko, ha. Pagod lang siya. Hindi, ayos lang. Naiintindihan ko naman. Ay, naku naman talaga. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Hirap niyong pagsabihan. Wala naman po kaming ginagawang masama. Salve, hayaan mo na sila. Kesa naman sa bahay ng nobya niya tumambay ang anak mo. Gusto mo ba yun? Siyempre ayoko. O kaya nga manahimik ka na dyan. Ingay-ingay mo, kitang masama na nga pakiramdam ko. Ano po bang nangyari? Kumusta ang check-up ni tatay? Ayun na nga. Kumpirmado na may sakit sa bato tong tatay mo. At ayon sa resulta ng mga test niya, malala na raw. Kinakailangan na nga niya mag-dialysis eh. Di ba ang mahal nun? Saan tayo kukuha ng pera pang pagamot sa kanya? Ganun po ba? Grabe naman. Grabe talaga. Kaya halos mapanot na ako sa kaiisip kanino lalapit. Pero saka na yan. Gusto ko munang matulog. Pagod na rin tong tatay mo. Doon na muna kami sa kwarto. Buti pa, tulungan mo na lang ako para maalalayan ng tatay mo. Sige po, Nay. Tay, tulungan ko na po kayo. Teka, hindi pa nga nag-iinit puwet ko sa pagkakaupo, tatayo na naman tayo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Mas maigi nang nandun tayo sa higaan. Sige na nga, para makahiga na rin ako. Papadudot magkahalong lungkot, takot at inis ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Lungkot at takot para sa kondisyon ng tatay ko at inis dahil sa asal niya sa nobyo ko. Wala namang ginagawang masama sa kanila si Danilo pero sobra naman kung pagbuntunan nila ito ng galit. Kaya nga dismayado talaga ako sa pakikitungo ng mga magulang ko sa nobyo ko. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Danilo na hindi naman daw niya dinibdib yun. Sa katunayan ay nag-alala rin po siya ng husto sa kondisyon ng tatay ko. At habang tumatagal ang mga araw ay lumalala ang sakit ni tatay kaya naman nahirapan ang aming pamilya sa mga sunod-sunod na mga gastusin, papadudot. Oh, kanino ko pa napapansin na panay ang buntong hininga mo ah. Sorry Hindi ko lang mapigilan eh. Nalulungkot kasi ako kaya hindi tuloy tayo makapag-concentrate sa pagre-review natin. Ay, okay lang naman. Pwede tayong huminto sandali para pag-usapan kung bakit ka malungkot. May problema ba, Minerva? Meron. Malaki. At tungkol yun kay tatay. Oh, may nangyari ba sa tatay mo? Sabihin mo sa akin. Habang tumatagal, halong lumalala yung sakit niya eh. Tapos nitong mga nakaraang araw labas-pasok na siya sa ospital para magpa-dialysis at magpa-check up. Bukod kasi sa sakit niya sa bato, may iba pa siyang sakit na iniinda. Kaya halos masaid na yung pera namin sa gastos pagpapagamot sa kanya. Tapos yung
kaisa-isa naming negosyo na tindahan sa palengke eh. Baka malugi pa. Ano na lang kami, diba? Nalulungkot akong malaman yung sitwasyon ng pamilya niyo, Minerva. Kung may maitutulong ako, magsabi ka lang sa akin. Pwede akong magbigay ng kahit konting tulong pinansyal para makabawas man lang sa mga gastusin ninyo. Salamat, Danilo. Pero alam ko naman na malaki rin ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Tsaka kamakailan lang may pinagdaanan din kayo. Tapos ngayon pa lang kayo nakakabawi ulit. Naku, wala namang kaso yon, lalo't pamilya mo naman ang dumaraan sa pagsubok. Kaya nga nandito lang ako para umalalay at dumamay sa'yo. Hindi naman malaking pera ang kaya kong ibigay pero alam ko makakatulong yun sa inyo. Nahihiya ako sa'yo kasi hindi mo naman kami responsibilidad. Pero mahal ko kayo. Lalo ka na. Mahal mo pa rin si nanay at tatay kahit hindi maayos ang trato nila sa'yo. Oo naman, kasi mga magulang mo sila eh. Saka naniniwala naman ako na magbabago rin sila pag nakita nila na seryoso ako sa pagmamahal sa'yo. At yun ang gusto kong patunayan sa kanila, na iingatan kita, aalagaan, mamahalin, at hindi sasaktan. Salamat, Danilo. Malaking bagay na nandyan ka. Lalo't dumaraan ang pamilya namin sa pagsubok. Salamat kasi kahit na busy ka sa trabaho mo, dinadamayan mo ko. Sinasamahan at sinusuportahan sa pag-aaral ko. Kahit na nga pinanghihinaan ako ng loob at question ko na yung sarili ko kung kaya ko pa bang makapagtapos. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naiisip ko kasi na tumigil na lang muna sa pag-aaral. Katulad mo, para maghanap ng trabaho. Gusto ko kasing makatulong kay nanay sa mga gastusin nila ni tatay pampagamot. Tsaka dito na rin sa bahay namin. Kaya lang, sigurado ako na hindi nila magugustuhan yung naisip ko. Lalo't pangarap namin na makapagtapos ako at maging ganap na teacher. Naniniwala naman ako na matutupad mo yung pangarap mo. Pero kung hingin ang sitwasyon na hindi mo na agad-agad, pwede mo namang ipagpatuloy ulit. Pwede mong balikan para tuparin. Katulad mo? Oo. Sa katunayan, nag-iipon na nga ako paunti-unti ng pangmatrikula ko eh. Mabuti naman kung ganun. Basta, sabihan mo ako ha. Nandito lang ako anuman ang mangyari. Pero sana hindi mo na kailanganing tumigil sa pag-aaral. Lalo, ilang taon na lang naman, makakapagtapos ka na. Hindi pa naman buo ang loob ko. Kaya hindi ko pa masabi kung ano talaga ang gagawin ko. Medyo naguguluhan pa ako sa mga nangyayari Kung maluwag naman ang schedule mo at kaya mo, bakit di mo subukang mag-working student? Sa ganung paraan, di mo kailangan tumigil sa pag-aaral. Pero ano kayang trabaho ang pwede kong pasukin? May hiring ba sa inyo at tumatanggap ng part-timer? Sa ngayon wala pa eh. Pero kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Salamat, Danilo. Salamat. Papadudot, buti na lang at nandyan si Danilo para maging kaagapay ko lalo na at dumaraan sa pagsubok ang aming pamilya. Malaking bagay na meron akong napagsasabihan ng aking nararamdaman dahil baka masiraan na lamang ako ng ulo kapag sinolo ko yon. At kapag nga nakakaluwag si Danilo ay nag-aabot siya sa akin ng tulong pinansyal para sa mga gastusin namin sa bahay at maging sa pag-aaral ko. Kaya lalo akong nagsikap na makapagtapos dahil hindi na lamang ako ang mag-isang lumalaban para sa katuparan ng aking pangarap na maging ganap na guro dahil kasama ko na doon si Danilo. At kahit na mahirap, papadudot at maraming mga gastusin at kasabay pa noon ang pagkakasakit ni tatay ay wala akong hindi kakayanin na may sa katuparan lamang ang mga mithiin kong makapagmarcha sa entablado. Bitbit ang sertipiko ng katibayan ng aking pinapangarap, ang aking inaasam na pagtatapos.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nga nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral kaya naman sobrang saya namin ng mga magulang ko. Masayang masaya din po si Danilo at bagaman at hindi siya personal na nakadalo sa seremonya dahil limitado lamang ang mga bisita na pwedeng isama ay in-invite ko na lamang siya sa bahay namin para sa munting salo-salo. Kaya lang makalipas ang 2 linggo ay namatay naman si tatay dahil sa paglala ng kanyang sakit. At sobrang lungkot ko ng mga panahong yon. Buti na lang at nandyan si Danilo upang umalalay nang sa ganon ay makaya ko ang lahat. Pero may mga pagkakataon pa rin na nalulugmok ako lalo na nung matapos ang libing ni tatay, Papa Dudut. At madalas ko yung maramdaman sa bahay namin. Nay, ano pong ginagawa niyo sa mga gamit at damit ni tatay? Hindi ba halata? Di nililigpit ko. Kaya nga kinuha ko tong mga nakatambak na karton sa tindahan. Kasi dito ko planong ilagay ang mga damit at gamit ng tatay mo. Namimiss ko po si tatay. Lalo na yung mga damit at gamit niya. Ako rin. At bilang asawa, masakit sa akin na gawin ang bagay na to. Pero kailangan. Baka lalo tayong hindi makausad kapag nakikita pa rin natin ang mga damit at gamit niya na nandito sa kwarto. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na kakalimutan na natin si tatay, di ba? Hindi ko pa po kasi kaya eh. Sino bang nagsabi sa'yo na kalilimutan natin siya? Siyempre hindi. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina kailangan nating umusad. Hindi naman pwedeng huminto ang buhay natin lahat dahil nawala ang tatay mo. Lalong-lalo ka na, Minerva. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngayon nawala na ang tatay mo. Siguro naman naisip mo na yung mga responsibilidad na nakaatang sa balikat mo. Isa na nga dun yung maging ganap na guro ka. Para naman kahit nasa kabilang buhay na ang tatay mo mabigyan mo pa rin siya ng karangalan. Kailan mo ba planong kumuha ng lisensya? Tungkol po sa bagay na yan, ang totoo, wala pa po akong plano. Ha? Paano wala ka pang plano? Kamamatay lang po kasi ni tatay. Hindi ko pa po kayang mag-focus sa pagre-review kasi nagluluksa pa po ako. Kasasabi ko lang na hindi pwedeng huminto ang buhay natin ang dahil lang sa pagkamatay ng tatay mo. Tapos lilinyahan mo ako ng ganyan? Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng tatay mo sa kabilang buhay? Sige nga. Kabilin-bilinan pa naman niya na gusto kanyang maging lisensyadong guro kahit na wala na siya. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo pa kaya? Nay naman Naku, wag mo nga akong artihan ng ganyan, Minerva. Hindi po ako nag-iinarte. Pero sana, wag niyo naman po akong i-pressure. Ipe-pressure kita hanggang maisip mo na hindi ka pwedeng tatamad-tamad lalo't wala na ang tatay mo. Kung hindi ka magiging lisensyadong guro, anong plano mong gawin sa buhay mo, Aber? Hindi ko naman po sinabing hindi ako magiging lisensyadong guro eh. Pero gusto ko po munang magpahinga lalo't nagluluksa pa ako. Luksa ka dyan. Ando na tayo. Pero hanggang kailan? Hindi ko po alam. Yan ang dapat mong alamin dahil wala kang habang buhay para magluksa, Minerva. Kung hindi ka rin lang naman kukuha ng lisensya ngayong taon, mabuti pang magtrabaho ka na lang para makatulong ka dito sa bahay natin. Baka nakakalimutan mong mag-isa na lang ako na nagtataguyod sa inyong magkakapatid. Ay, baka hindi ko kayanin at ako naman ang bumigay at magkasakit. Sige ka. Alam ko naman po yun. At hindi ko rin naman kayo pababayaan eh. Pero sana, bigyan niyo muna ako ng panahon na... Paulit-ulit tayo eh. Hirap kasi sa inyong mga kabataan, may hina ang loob. Madamdamin, kaya kaunting bagay, kaunting kibot dinidibdib. Huwag ganon, Minerva, ha? Gayahin niyo kami. Kasi kahit na nagluluksa kami, kahit na malungkot ang buhay, nagpapatuloy pa rin kami.
Umuusad kahit na mahirap kasi mas lalo kaming walang mapapala kung magpapakain kami sa kalungkutan. Ay naku, wala akong matatapos kung dadaldal lang ako sa'yo rito eh. Buti pa, tulungan mo na lang ako rito para magkaroon ka naman ng pakinabang. Papadudot, sa totoo lang, lalong bumigat ang pakiramdam ko sa pag-uusap naming yon ni nanay. Hindi pa kasi talaga ako handang umusad at magpatuloy sa buhay lalo na at kamamatay pa lamang ni tatay. At 1 linggo pa lamang noong naililibing siya. Ngunit naatanga na agad ako ng mabigat na responsibilidad sa aking mga balikat. Litong-lito po ako at hindi ko po alam kung saan at papaanong magsisimula. Kaya nga si Danilo ang madalas kong kasakasama ng mga panahong yon. Sa katunayan ay sa bahay nila ako natutulog dahil mas gumagaan ang loob ko. At nakakahinga ako ng maluwag pag wala ako sa bahay namin. Naalala ko lang kasi doon si tatay. Kaya naman lagi ako nalulungkot at umiiyak doon. Tapos ay pinipressure pa ako ni nanay, Papa Dudut. Makalipas nga ang 3 buwan ay nabuntis ako ni Danilo at masasabi ko na lalong nag-ibang takbo ng mundo ko. At kahit pa kapwa kami may takot sa magiging reaksyon ni nanay ay matapang pa rin naming sinabi sa kanya ang mga plano namin ni Danilo. Ngunit bukod sa pagbubuntis ko ay meron pa kaming sinabi kay nanay na labis niyang ikinagulat. Anong sinabi nyo? Kasal? Kayo ang magpapakasal? Opo, Nay. At bakit? Buntis na po kasi ako. Kaya gusto na po namin magpakasal ni Danilo. Ano ka mo? Buntis ka? Opo. Ay, anak ka naman talaga ng teteng. Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yan? Mahal ko po si Danilo. At mahal ko rin po ang magiging anak namin. Mahal ko rin po si Minerva kaya naman pananagutan ko po siya. Ay, wala akong pakialam sa pagmamahalan nyo. Pero walang magpapakasal sa inyo. Bakit naman po? Nagtanong ka pa talaga? Akala mo yata laro-laro lang ang kasal eh. Hoy, para sa kaalaman mo, kapag kinasal ka na sa lalaking yan, eh habang buhay ka nang nakatali sa kanya. Alam ko po yun. At handa naman po akong matali kay Danilo. Hindi mo talaga alam ang sinasabi mo, ano? O sige, sasabihin ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig kang mabuti, ha? Kamamatay pa lang ng tatay mo. Kagagraduate mo lang din, tapos nagpabuntis ka na agad at sa Danilo pa na yan. Hindi ka pa nga nagiging lisensyadong guro, tapos gusto mo lang pala maging nanay? Eh sana hindi ka na lang namin pinag-aaral ng tatay mo. Sana hindi ka na lang namin ginastosan kung wala rin pala kaming mapapalang tulong sa'yo pagdating ng araw. Ano po bang klaseng tulong ang gusto niyong gawin ko? Eh hindi naman ako naging rebeldeng anak sa inyo ni tatay ah. Tsaka hindi naman po porke magpapakasal na kami ni Danilo, eh kalilimutan ko na ang responsibilidad ko sa pamilya natin. Lalo na yung pangarap ko na maging lisensyadong guro. Tutuparin ko pa rin naman po yun kapag nakapanganak na ako. Akala mo ganun kadali ang sinasabi mo? Pwes hindi, Minerva. Dahil sa oras na maging nanay ka na, sa anak mo na iikot ang buhay mo. Kagaya ko. Wala na akong panahon sa sarili ko dahil nakatuon lang ang isip ko sa kung paano namin kayo bubuhayin ng tatay nyo. Pero hindi po ba ganun naman ang mga magulang? Kung hindi pa po pala kayo handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak, eh di sana hindi na lang kayo nag-anak. Ba't talaga namang sumasagot ka pa talaga, ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Nay, alam ko po na masama ang loob niyo sa amin ni Minerva dahil sa nangyari. Pero pinapangako ko po na hindi ko pababayaan ang anak niyo at ang magiging anak namin. At kapag kaya na namin babawi kami sa inyo. Saka tama po si Minerva. Hindi namin kalilimutan yung responsibilidad namin sa kanya-kanya naming pamilya kahit na may mga anak na kami. Magsisikap po kami, lalo na ako, para matupad po ang bagay na yun. Magsisikap daw baka naman puro lang kayo salita. Tapos kamukat-mukat makakalimutan nyo na yung sinabi nyo. Ay naku, talaga naman. Hindi po mangyayari yun dahil may isang salita po ako. Mahal ko po si Minerva at mahal ko rin ang pamilya niya kaya naman kasama kayo sa plano ko. Ay, ewan ko sa inyo. Hindi ko naman hinihingi na buhayin nyo ko, ganito, ganyan. Ang gusto ko lang, tulungan nyo ko.
Lalo ka na, Minerva. Sana bago ka mag-asawa at magkaanak may maayos ka na ring buhay para hindi kawawa yung magiging anak nyo ni Danilo. Kaya nga magsisikap po kami ni Danilo, Nay. Lalo ngayon na magkakaanak na kami. Bahala kayo sa buhay nyo. Magpakasal kayo kung gusto nyo. Wala na akong pakialam. Basta wag na wag kang lalapit sa akin, Minerva, ha? Habang umiiyak at magsasabi na nagsisisi ka na nag-asawa ka ng maaga at nagkaanak dahil sa hirap ng buhay. Papadudot kinasal kami ni Danilo sa huwes at nagsama sa iisang bubong. Pero tumira muna kami sa bahay nila para maasikaso ako ng nanay niya hanggang sa makapanganak ako. At mag-isang taon ang baby namin, Papadudot. Tapos noong na-promote ang asawa ko sa trabaho niya ay nakaipon kami para makapagrenta ng maliit na apartment. Noong nagdesisyon akong kumuha na ng lisensya sa pagkaguro ay sinuportahan ako ni Danilo. At hindi nga po nagtagal ay nakapasa naman ako at doon na nga nagsimula ang pagtuturo ko. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta kami ni nanay ay masaya akong sasabihin na maayos naman ang relasyon namin. At mahal na mahal niya ang apo niya. Hindi rin kasi niya ako natiis lalo na noong nanganak ako. At siyang nag-alaga sa anak namin ni Danilo kapag nasa trabaho kaming pareho. Sa kabilang banda ay guilty din ako kasi hindi ako agad nakabawi sa kanya lalo na noong namatay si tatay. Kaya nga wala na akong sinayang na sandali noong nabigyan ako ng pagkakataon na tuparin na ang matagal na nilang pangarap para sa akin. At habang tinutupad ko yon ay malaki ang pasasalamat ko sa aking asawa na nanatili sa aking tabi at naniwala sa kakayahan ko. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang sulat ko. Sana po'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Minerva. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.